Alam niyo po, nasa season finale, kumbaga tayo, Friday, ng ating issues about heart. Sino po sa inyo rito na all of the above niyo mula Lunes, tinatamaan kayo mula anxious heart, proud heart, offended heart, at kahapon nga po yung envious, yung mainggiting puso. Sino dito feeling mo minsan wala ng pag-asa na magbago pa yung issue ng puso mo? Kumbaga, pinatigas na pastor ng sitwasyon to sa buhay eh. Sa dami kong pinagdaanan, wala nang gamot sa puso kong either puno ng takot, or galit, mapagmataas or mainggitin, hindi naman sa hindi mo sinubukang magbago, ano? Nag-try ka naman. Ang dami mo nabasang self-help books, paano ma-overcome tong anger issue na to. Kaso may relapse may trigger ba kung baga. Because the real problem is not just the behavior, yun ang madalas nating gawin, behavioral modification. The real problem po is the heart. Kaya nga, kahit mga apo na ni Brad Ted at ni Chacha, yung mga komentarista dito sa show na to, same old problem, different faces kuno, pero same last name because it's the same rotten heart na pampasalan sa mga susunod na henerasyon. Now, ang tanong, may pag-asa ba, Brad Jeff, na mabago ang puso? Meron. Sabi sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Pag tininan niyo po yan, wala tayong partisipasyon. Puro si God yan. I will give you, I will put a new spirit, I will remove, and so on and so forth. Ang totoo po, napakaganda lang sinabi ni Lord dito. Okay? Hindi niya sinabing, fix your heart first, then come to me. Hindi niya sinabing, pagbutihan niyo muna, bumait muna kayo bago ko kayo tanggapin. No, God Himself initiates the change. Yung po tawag na grace. Hindi mo deserving, siya ang lumapit sa atin. Minsan kasi akala natin, Christianity is all about trying harder, being better, be more religious. Pero yung gospel, yung message of good news, hindi po siya self-improvement project. The gospel is God coming down from heaven, rescuing His people who cannot rescue themselves. Kaya, ang sabi po ni God, aalisin ko yung puso niyong naging bato, a heart of stone. Yung matigas, manhid, resistant na kay God, puno na ng takot, hirap na magpatawad, right? So ang sabi niya, papalitan ko yan ng heart of flesh. Ngayon, ito po ang tanong, paano natin gagawin yan, Brad? Well, una, stop trying to save yourself. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mong puso, mag-isa. Number 2, surrender everything to God. Hindi kailangan magpanggap ka kay Lord kasi alam naman niya estado ng puso mo. Hello. So, isurrender mo with all humility, Lord, hindi ko kayang patawarin tong nanay ko. Lord, hindi ko kayang hindi mainggit doon sa iPhone 17 ni Chacha. Isurrender mo kay God. Kay God, aminin mo yung sitwasyon sa puso mo. And thirdly, ask for transformation. Hindi lang puro blessing hinihingi natin kay Lord. Minsan kasi, Lord, i-bless mo negosyo. Lord, baguhin mo tong sakit ko, pagalingin mo ko. No, baguhin mo, Lord, yung puso ko. And lastly, daily, connect kay Jesus. Kaya nga tayo may daily bread, ano? Yung heart transformation. I hope hindi lang dito sa daily bread kayo na feed ng Word of God, pero may sarili kayong feeding by reading the Bible. So as I end today, anong area ng puso yung tumigas na? Right? Na kailangan ni God baguhin at palitan. Saan ako umaasa, sa self-effort ba o sa grace ni God? At inaalaw ko ba na si Jesus to truly transform my life from inside out? Isa lang mensahe ko sa iyo, kapatid, may pag-asa pa. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Typing manalangin, Panginoon. Alam ko minsan, yung term ni Brad Ted na nagiging cynical na lang kami. Paulit-ulit, iba-ibang tao, magkakamukha minsan ng last name, pero same greed ang nasa puso. Lord, same anger, same envy, same unforgiveness. Lord, alam namin kung hindi ka papasok sa puso namin, wala kaming pag-asa. Kaya Lord, yung mga taong nakita namin na binago mo ng tuluyan, hindi yung lip service lang na nag-hallelujah, praise the Lord even sa public, pero hindi nababago ang puso. Lord, we're talking of genuine transformation na talagang tinanggap ka, hindi lang para mapakita sa social media, kundi talagang buong puso umiiyak sa'yo, baguhin mo sila. So Lord, ganun nawa ang magangyari sa amin. Lalo na Lord sa aming mga leader ng bansa na patuloy na nagbabangayan. Lord, Ikaw Panginoon ang lumapit sa kanila, baguhin mo mga puso nila and magkaroon kami ng pag-asa bilang bansa. Salamat Lord sa iyong pangako, bagong puso, in Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.